Chief Executive ka. Correct. Kung ikaw ay tunay na leader, pangalanan mo, 'di ba? Nagpapapogi, 'di ba? Nag-speech siya. 'Di ba? Sabi niya, mahiya naman kayo, 'di ba? Sabi niya, ganun siya. Ganun, 'di ba? Ganun, 'di ba? Pero ba't ayaw niyang manggaling sa bibig niya? Sabihin pa niya, 'di ba, doon sa press release, sa press con niya. Wala bang investigative journalist dito? Oo nga. Po sa 15 contractors na nakita natin, meron po bang link sa mga government officials, especially po sa mga congressmen na nakaupo, sir? Wala na pa talaga tayong investigative journalist ngayon dito sa Pilipinas. Trabaho niya yan. Look it up. Yeah? Trabaho talaga ng journalist yan. Pero trabaho lalo ng executive yan na magpatupad ng batas. Executive ka. Chief Executive ka. Gusto na rin niyang hiyain. Hiyain mo ng lubos-lubusan. Di ba si Pangulong Duterte noon, yang si Lucio Tan, hindi nagbabayad. Pag hindi ka nagbayad, hindi na makakalipad yung aeroplano mo, di ba bayad agad? Bayad. Nasa iyo lahat ng instrumento, lahat ng kasangkapan para malaman. Utusan mo yung NBI. Kaysa inuutusan mo yung NBI na iharas ang mga kalaban mo sa politika, utusan mo si Torre. Di ba magaling si Torre? Mr. President, kung talagang gusto mong malaman ang katotohanan, i-appoint mo. I dare you. You appoint Mayor Magalong as head of the Board of Inquiry. Yan, lalabas po lahat ng katotohanan, Mr. President. Nagbo-volunteer si Mayor Magalong na maging pinuno nitong fact-finding board. Ba't ayaw mong i-appoint? Natatakot ka na kung anong pangalan ang lumabas dyan. Bago ipauubaya ninyo sa House yung pag-imbestiga, sila nga ang pinagbibintangan Gusto nyo yung mga congressman na mag-imbestiga mismo? Gusto mo Terry Don na mag-imbestiga? Pata ng speaker? Speaking of reklamo, alam mo, ako'y, eto, nagre-reklamo na mga Pilipino. I-address natin to kasi di ba matagal na nating sinasabi, tagalin na yung Presidential Advisor for Poverty Alleviation, si Larry Gadon. Kasi hindi na naman na-alleviate ang poverty. Walang silbi. Poverty lang niyang na-alleviate niya. Eto baka sabihin na sinisira ko lang si Larry Gadon. Walang personal dito. Eto ay batay sa pinakahuling survey. Sa pinakahuling survey. May 11.9 milyong Pilipino na nagsasabi. Ito yung self-rated poverty. Na nagsasabing sila ay mahihirap. Mga purdoy. Tumaas. Yan. Noong huling survey, noong Abril, 42% lamang ng mga Pilipino ang nagsasabing sila'y mga mahihirap. Ngayon, 45% na tumaas. Ano nangyari sa poverty alleviation? Hindi na alleviate ang poverty. Di ba pagka ang isang puno ay nabubulok na yung bunga, dapat nang utasin. Kasi walang silbi Tama. Anong silbi nung Presidential Advisor on Poverty Alleviation? Maling advice yata ang ginagawa. Eto ba? Meron, yun nga ang nangyari. Noong Abril, 11.1 million lamang na Pilipino ang nagsasabing sila ay mahirap. Ngayon, dumagdag ng 800,000. So, April, May, June, July, sa 3 buwan, dumagdag ng 800,000 pisong 800,000 piso. 800,000 Pilipino na nagsasabing sila ay mahihirap. Hindi nyo pwedeng i-contest ito. Kahit anong datos ang ibigay nyo from NEDA na ang poverty incidence ay nabawasan kasi ito ang nararamdaman ng mga Pilipino. How can you argue doon sa nararanasan mismo ng Pilipino? Parang sinasabi mo sa akin, attorney, masakit ang ngipin ko. Sabihin ko sa iyo, hindi, kala mo lang yan. Pwede ba naman yun? Siya yung may sakit ng ngipin, baka ikipag-ari ko, hindi. Sabi niya, hindi, ako po ay mahirap. Hindi ka mahirap, ikaw ay mayaman. Kalokohan niyo lang ang tutum Eto pa. Speaking of gutom, eto siguro, nasabihin na naman ni Auntie Claire,
Ito'y sinurvey ng 11:45 a.m. bago magtanghalian, kaya sinasabing gutom sila. O siguro 6:45 ng gabi, ay hindi pa naghahapunan. Kasi tumaas ang nagsasabi na mga Pilipino na sila ay nagugutom. Self-rated food poverty. Ito ay mga insidente ng isang sambahayan ay nagsasabing nahihirapan kaming makakain ng 3 beses isang araw. Nagugutom kami. Mula sa 35% lamang ang nagsasabi ng mga Pilipino na sila ay gutom. Naging 43%. Laki. Malapit-lapit na sa kalahati. Ano nangyari sa Presidential Advisor on Poverty Alleviation? Kasi naman, ang inaatubag sa halip na poverty alleviation ay minumura ang Korte Suprema. Pagkatapos, magdinimanda mo, nagagalit. Kung ikaw ba naman ay ang tinutuunan mo ng pansin ay yung mabawasan ng paghihirap, kaysa kinukutya mo, inuupasala mo ang Korte Suprema, baka may silbi ka pa. Eto ba? Sabi nitong Okta Research, ang matinding pagtaas sa food poverty o sa gutom, ay nagpapahiwatig lamang na ang mas maraming mga sambahayan ngayon ang naghihirap, naghihikahos na makabili ng pagkain. Dahil kung ikaw ay nahihirapang bumili ng pagkain, may problema tayo sa inflation. Correct. Kasi siyempre, ikaw, pag konti lamang ang pera mo, ano bang uunahin mo? Di ba? Pagkain Sa tiyan. di ba? Sa tiyan. Kung yung iyong sinasahod na nung mga nasa poverty level ay hindi na sapat para kumain ng 3 beses isang araw, ay malaki na problema mo. Yan ang sinasabi ko. Pagkatapos, anong ginagawa ng gobyerno? Nangungurakot na maraming tao, sinabi na naman. Pagkatapos, para magkaroon ng karagdagang kita ang gobyerno, mag-o-online gambling. Kasi kailangan daw nila yung buwis nung online gambling. Sus, Mario Josep. Di ba ang sinasabi ko, kung kayo ay itigilan nyo na yung pangungurakot ninyo, hindi nyo na kailangan yung buwis ng online gambling, 50 billion lang daw. Hindi ko dinadaw yung 50 billion, malaki yun. Pero ano yung 50 billion na yun sa daan-daang bilyong nakukurakot sa flood control projects? Pagkatapos, malasado pa yung response ng Pangulo, nagpapapogi, di ba? Nag-speech siya. Di ba? Sabi niya, mahiya naman kayo. Di ba? Sabi niya, kaganon-ganon siya. Ganon, di ba? Kaganon-ganon, di ba? Bago, mag-iimbestiga daw siya. Nahihiya naman siyang pangalanan. Ayun lang. Di ba sasabihin, hindi, nag-iimbestiga kami. Ito yung mga kumpanya. Kumpanya lang. Ito yung mga kumpanya. Di ba? Sinabi natin yung 15 kumpanyang pinakamaraming flood control projects. Pero ba't ayaw niyang manggaling sa bibig niya? Kung sino-sino yon. Sasabihin pa niya, di ba, doon sa press release, sa press con niya. Wala bang investigative journalist dito? Oo nga. Trabaho ba? Trabaho talaga ng journalist yan. Pero trabaho lalo ng executive yan na magpatupad ng batas. Executive ka. Chief Executive ka. Correct. Nasa iyo ang DOJ, may NBI ka, may PNP ka. Ang dami mong investigative agencies na kontrolado mo through either the DOJ or the DILG. Pwede ka pang magtala o mag-create, maglikha ng isang fact-finding board. Nagbo-volunteer si Mayor Magalong na maging pinuno nitong fact-finding board. Ba't ayaw mong i-appoint? Natatakot ka na kung anong pangalan ang lumabas dyan. Bago ipauubaya ninyo sa House yung pag-imbestiga, sila nga ang pinagbibintangan Parang sinabi mo, pag merong may isang grupo, imbestigahan nyo sarili sindikato, meron daw sindikato rito. Sila yung mga miyembro ng sindikato. Bahala na kayo. Kayo nga mag-imbestiga. May problema tayo dyan. Hindi masusolusyonan yan kapag Hindi kayo masusolusyonan rin. yan. Malakas ang tama nung mga nag-a-advise kay Presidente niyan. May tama ka. May tama. Oo. Tama rin. Ano bang nahit-hit
o nasinghot ng mga nag-a-advise kay Pangulo niyan. Oo. Kung ikaw ay tunay na leader, pangalanan mo, di ba? Correct. Di ba noon? Para matapos na. May mga hindi nagbabayad o gusto na rin niyang hiyain mo ng lubos-lubusan. Ha? Di ba si Pangulong Duterte noon, yang si Lucio Tan, di nagbabayad. O pag hindi ka nagbayad, o hindi na makakalipad yung eroplano mo, di babayad agad. Bayad. Nasa iyo lahat ng instrumento, lahat ng kasangkapan para malaman. Utusan mo yung NBI. Kaysa inuutusan mo yung NBI na iharas ang mga kalaban mo sa politika, utusan mo si Torre. O di ba magaling si Torre? Paghukayin mo. Not literally, not figuratively. O, tingnan natin ang galing ni Torre. Kung malaman niya kung sino yung mga nangungurakot. Ngayon, nagbo-volunteer, matinong tao, si Mayor Magalong. Ito yung dapat siya ang Chief PNP. Kung pinagbigyan lamang niya yung kahilingan ni Rojas, ni Mar Rojas, na wag nang ituro ang Presidente Aquino. Sabi niya, hindi pwede. You have to choose between career and conscience. Ayun. When you retire, your career is over, but your conscience stays with you for the rest of your life. Pinili niya ang katotohanan. Tinuro niya si Aquino. O hindi siya naging Chief PNP. Ayun. Yun, nagbo-volunteer. Sinabi niya no Sabado, I'm volunteering na ako mag-imbestiga. Bakit deadma kayo? Ayaw nyo. Gusto nyo yung mga congressman na mag-imbestiga mismo? Gusto mo si Terry Don Magulo na na. mag-imbestiga? Pata ng speaker? Magulo na. Anong pagtutunguhan yan? Dapat independent commission yan at tama na yung sinasabi. Mr. President, kung talagang gusto mong malaman ang katotohanan, i-appoint mo. I dare you. You appoint Mayor Magalong as head of the Board of Inquiry. Yan, lalabas po lahat ng katotohanan, Mr. President.